Nahulog sa kamay ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa NCR sa pamamagitan ng kinasang Copland Tuti at pagkakaaresto sa dalawang ito dahil sa pagkupkup umano sa suspect kahit alam nilang may warrant sa kasong murder sa lungsod ng Taguig. Kinilala ni Police Colonel Byron Alatog, hepe ng Taguig City Police Station, ang suspect na si alias Tote, 36 anyos, residente ng Dimasalang Street, Barangay Hagunoy, Taguig, at mga kasama nitong sina alias Mark, 33 anyos na isang construction worker, at alias Sherwin, 27 anyos na parehong residente ng ML Quezon Street, Barangay Hagunoy. Ayon sa report ng pulisya, dakong alas 4:30 ng hapon ng madakma ng pinagsanib ng mga tauhan ng Taguig City Police Station Intelligence Section, Substation 9, Special Weapons and Tactics o SWAT, Tactical Motorcycle Riding Units o TMRU, Station Drug Enforcement Unit, Cyber Patroller and Tracker Team ng Southern Police District, katuwang ang RDB Special Action Force sa panguna ni Police Colonel Ricardo Ponzalan, ang suspect sa kanyang tinutuluyang bahay matapos na ito ay hainan ng warrant of arrest para sa kasong murder na inilabas ng RTC Branch 153 na inisyo ni Judge Mariam Bien noong November 12, 2024 sa Taguig City. Subalit sa pagsisiyasat dito, nadiscover ng mga otoridad sa pag-iingat ng mga suspek ang 3 piraso ng transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na aabot sa 34.06 grams at nagkakalaga ng 231,608 pesos. Na-recover din ang isang unit ng STI-H caliber 45, isang magazine ng caliber 45 na kargado ng 7 bala at isang piraso ng 60mm CTG. Maharap sa mga kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs ang 3 na aresto, paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition at RA 9516 o Explosives si alias Tote, habang sina Mark at Sherwin ay kakasuhan ng paglabag sa PD 1829. Ayon sa batas, ang pagkupkup o pagtago sa isang wanted person o pugante ay isang seryosong krimen na maaaring maparusahan sa ilalim ng batas ng Pilipinas, partikular ang Presidential Decree No. 1829 na kilala bilang obstruction of justice. Maring itinanggi ng mga suspek na pag-aari nila ang mga naturang ebidensya. Ano bang kinalaman niyo rito, sir? Wala pong kinalaman dyan, sir. Sigurado po ako, wala po akong alam. Nagtatrabaho po ako ng maayos, sir. Puro trabaho lang po ang ginagawa, taong bahay lang po, alaga lang po ako sa magulang ko. May tanong niyo po dyan sa labasan po. Taong bahay lang po, wala po ginagawa pinagprovisyo dito. Kanino yung mga nakuha doon? Hindi ko po alam, sir. Boss, saan niyo ba yun nakuha doon? Hindi sa amin yun, sir. Kahit fingerprint, sir, wala sa amin doon. Kanino po yun? Ewan ko, sir. Kaya ina-arrest namin sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder under criminal case number 8801 issued by RTC Branch 153 Taguig City, signed by Honorable Presiding Judge Mariam G. Bien, dated November 12, 2024 with no bail recommended. At ikaw ay ina-arrest na rin namin sa kasong 10591 at RA 9516 at sa violation ng Section 11 of RA 9165. Samantalang kayong dalawa naman ay na-arresto namin sa salang handling of criminals at sa violation ng 9165 Section 11. Lahat kayo, 3 kayo, may karapatan kayo manahimik. Lahat ng inyong sasabihin ay pwedeng gamitin laban o pabor sa inyo saan mang hukuman. Dapat ako na lang, sir. May karapatan kayo kumuha ng sarili nyong abogado at kung wala yung kakayanin pagkakalob sa inyo ng gobyerno. May karapatan din kayo kumuha ng sarili nyong doktor at kung wala yung kakayanin pagkakalob sa inyo ng gobyerno. Naintindihan nyo ba ang inyong karapatan? Agad. Ikaw. 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 Tinatayang 26,480 pesos ang kabuang halaga ng shabu na kumpiska sa 3 pusher na suspek umano sa Taguig City sa magkahiwalay na bypass ng pulisya nitong Miyerkules. Ayon kay Police Colonel Byron Alatog, hepe ng Taguig City Police, isa ang arestado sa unang operasyon ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit sa panguna ni Police Captain Kenny Kayad na naganap bandang 1:00 na madaling araw sa Maguindanao Avenue, Barangay New Lower Bicutan, Taguig City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si alias Dato,
33 anyos, residente ng nasabing barangay. Nakuha kay Dato ang 3 heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang lang 14.4 grams at nagkakalaga ng 92,920 pesos, isang 500 piso bill na ginamit bilang bypass money at isang coin purse. Ako si Kagawad Kagawad Dixon Pagirikan Barangay New Lower Bibutan. Bibintisan ko sa'yo ang huli ng kapulisan nahuli ka ng Taguig City Police Station, Station Enforcement Unit. Okay, SDU. So bago pagpatuloy ito, tanongin kita, nabasahan ka na ba ng karapatan mo? Alam mo na yung karapatan mo? Okay. So nandiyan yung media representative namin si Nolan at sino arresting. Sino arresting sila? So tatanungin kita Noni, na mga ba sa ito? Sagot. Ha? Sagot po. May dagdag, may bawas. Hindi pa kayo. Sagot. Okay. So, ina-arresto sa paglabag ng ating ng 565, so hindi karapatang manahimik sa walang ibo. Ano man ang sabihin ni maring gamitin paboro laban sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. So, hindi karapatan mo kumuha ng sarili mong pagtanggol o abogado na yung sariling pili. Kung wala kang kaya, ito pagkakalagay ng gobyerno. May karapatan ka rin kumuha ng sarili mong doktor upang ito yung nagpapuri. Kung wala ka rin kakayaan, bibigyan ka rin ng isa natin gobyerno. Hindi mo ba yung mga karapatan? Samantala, dakong alas 3:15 na madaling araw, nahuli naman ng mga operatiba pa rin ng SDEU ang dalawa pang mga suspek na sina alias Clyde, 19 anyos at alias Vincent, 19 anyos, parehong residente ng barangay West Rainbow, Taguig. Nasamsam sa kanila ang 7 heat cell transparent plastic sachet na naglalaman din ng hinihinalang shabu na humigit kumulang 16.7 grams at may standard drug price na 113,560 pesos at 2 piraso ng tunay na 100 piso bill na ginamit bilang bypass money. Maharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs. Kayo ay aming nareso sa salang paglabag sa Republic Act 9165, Section 5111, pagbibenta at pag-iingat ng illegal na droga. Kayo ay may karapatang manahimik kung magsawalang ibo. Ano man ninyong sabihin ay pwede gamitin pabor o laban sa inyo sa anumang uri ng hukuman dito sa Pilipinas. Kayo rin ay may karapatang kumuha ng sarili yung tagapagtanggol o abogado na inyong pili. At kung kayo walang kakayanan, ang gobyerno magkakalot sa inyo. Kayo rin ay may karapatang kumuha ng sarili ng doktor ay inyong pili. At kung kayo walang kakayanan, ang gobyerno magkakalot sa inyo. Naunawaan niyo ba yung karapatan? Susumpuin po namin lahat po ng mga illegal activities sa Taguig, lalong-lalo na po sa drugs, illegal drugs. So sa mga kababayan namin dito sa Taguig, makipagtulungan po tayo sa inyong, makipagtulungan po kayo sa inyong mga kapulisan. Nandito po kami na kung may mga alam po kayong information about mga individuals na involved po sa drugs, nandito lang po kami, pwede nyo kami lapitan. At asahan nyo po, ang tulong po ng inyong kapulisan sa Taguig ay agad-agad pong ibibigay sa inyo.